Po yung muna yung manalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, na patuloy na tumutunghaw at sumasa amin sa mga oras na ito, Ama. Patuloy ka po naming pinasasalamatan sa kadakilaan ng araw na ito, na kayo po ang siyang Diyos na patuloy nagpo-provide sa amin ng kalakasan upang patuloy po namin na maihandog ang aming buhay sa inyo, Ama, na at kalugod-lugod sa inyo, Ama. Ama, sa umagang ito, patuloy pong pinagkakatiwala sa inyo ang munting lingkod na ito, Ama, na maihatid ang mensahe po ninyo sa umagang ito hanggang sa magme-message, Panginoong Diyos, at sa kabuuan ng gawain ito ay patuloy ko pong pinagkakatiwala. Salamat po, Ama, at patuloy po akong humihingi ng karunungan at gabay sa inyo, Ama, na kayo lamang po ang siyang patuloy na makita, Ama. Salamat po at muli ko pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. At buksan po ng ang ating Biblia sa John 14:12, mga kapatid. At sa John 6:28 to 29. Dalawa pong verse. Umpisahan po natin sa 28, sa John 6:28. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayahan yaong kanyang sinugo. At sa John 14:12, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ang Diyos na magpapala po ng kanyang mga banal na salita. Maaari po tayong magsiupo. Ng mga nakaraang message po, mga kapatid, naalala ko yung binanggit po sa message na yung kinain ni Elijah na cake, na kung saan nagpalakas sa kanya. At naniniwala po ako na literal na may binigay sa kanya ang Diyos na cake, na kinain niya, na nagpalakas sa kanya. Na kung titignan natin sa panahon na ito, bawat isa sa atin ay nakakain din naman ng cake na ganun. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, na kapag may pinapatrabaho sa atin ng amo natin, nai-exceedan pa natin yung mga pinapagawa nila sa atin. Hindi natin nakikita na ang Diyos ang patuloy na kumikilos sa atin. Minsan, kahit na nga ang eroplano, natatalo natin kahit na napakahirap. Ano yung nakain natin na galing sa Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang kanyang mga salita ang patuloy na nagpapalakas sa atin. At sabi ng propeta, hanapin mo lagi si Kristo sa bawat pahina ng aklat na ito. At kapag hindi mo siya nakita, balikan mo uli. Kasi you miss it. Dahil sa lumang tipan, nasusulat ang tungkol sa Panginoong Hesus. At sa bagong tipan, ito na yung kaganapan
shadow. At sa nangyayari sa mga oras na ito, this is the shadow of good things to come. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, at mga nitong nakaraang 3 linggo, meron ako mga binabasa na message na talagang nakaka-bless. Tulad nung sa message niya, you must be born again. Marami sa mga panahon na ito ang nagsasabi na they are born again. But ano yung talagang tinuturo ng Diyos tungkol sa pagiging born again? Hindi pagiging born again, kundi to be born again. To be born again into the Spirit of Christ. Na kailangan na mamatay ang luma nating pagkatao at mailibing na katulad ng pagkakamatay ng Panginoong Yesus. Ang sabi nga sa Biblia, magsitulod tayo sa kanyang pagkamatay. Hindi yung papasanin natin yung krus, tapos magpapapako tayo. Hindi ganoon, kundi yung luma nating pagkatao ay mamamatay na handang magtiis na sundin ang kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan. Namamatay ang luma nating pagkatao at mailibing upang hindi na mabuhay muli. At gaya ng kanyang pagkabuhay na muli, mabuhay siya na kagaya ng sa Panginoong Yesus. The new life in Christ. Amen. At sa aking pang mga binabasa na from that time, nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, na sabi ng prophet, kung ating iisipin lang yung mga oras na twist yung ating buhay. Na kung dati tayo loko-loko, nang makita natin ng Panginoon, makilala natin ng Panginoon, ang lahat nagbago. Gaya din naman ng mga lingkod ng Diyos na nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Gaya ni San Pablo. Nababanggit kay San Pablo kanina, na nung una, siya ay umuusig sa mga Kristiyano. Pero nang makilala niya at makita niya ang Diyos, he cannot live the same way again. Hindi na niya kayang mabuhay ng dati. Kung dati, mabagsik siya, pero nung nakilala niya ang Panginoon, naging maamo siya. Naging sunod-sunuran siya sa kalooban ng Diyos. At from that time, sabi nga ng prophet, hindi na tayo magiging kaparehas nung dati. Sabi nga, when you meet God, you will never be the same again. Amen. Totoo yan. At kapag ang sino man sa atin ay nabubuhay pa rin dun sa nakaraan, dun sa dati niyang pagkatao, ibig sabihin, hindi niya nakita ang Diyos. Hindi niya nakilala ang Diyos. Kailangan may mabago po sa atin. At dito tayo dinadala ng Diyos sa mga araw na ito. At tayo'y pakasakdalin upang ihanda sa nalalapit na pag-agaw. Hallelujah. Now, what is the work of God? Ito yung binigay sa akin na pamagat ng Diyos sa araw na ito, na pinamagatan ng ating kapatid na propeta na what is the work of God? So that we may know and do them. Doon sa ating binasa, tinatanong ng mga Hudyo, ano ba talaga ang gawa ng Diyos? Nang sa ganun, magawa din namin. Pero malinaw na sinabi ng Diyos, ng Panginoong Yesus, at tayo naniniwala na ang Diyos ay nasa Panginoong Yesus. Na lahat ng ginagawa ng Panginoong Yesus ay hindi galing sa kanyang sariling kalooban, kundi galing sa kalooban na nagsugo sa kanya. Kaya lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus mula nang nabubuhay siya dito sa lupa, lahat yan ay gawa ng Diyos. At ako po'y naniniwala na ang paghahayag ng salita ay mga gawa ng Diyos. Amen. Missionary is a work of God. Church is the work of God. Amen. At ang lahat ng ito ay mga gawa ng Diyos. At nang nandito ang Panginoong Hesus, nang ipinapakita niya na yung mga gawa ng Diyos, ayaw maniwala ng mga Hudyo. 3 uri ng tao ang dahilan kung bakit
ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Una, ang mga Hudyo, ang mga Samaritano, at ang mga Hentil. Ang mga Hudyo, ito yung mga pinili ng Diyos mula nung kay Abraham. Ito yung mga tinatawag na mga Hudyo. Ito yung mga tinatawag na mga Israelita. At ang mga Samaritano, ito yung half Jew and half Gentile. Yung Gentile, ito po yung hindi Hudyo. Walang kinalaman sa pagiging Hudyo. At tayo po ang mga taong yon, ang mga Hentil. Now, tignan po natin ang pagmamanifest ng mga gawa ng Diyos mula sa mga Hudyo. Ginagawa na ng Diyos ang mga gawa niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, pero ayaw maniwala ng mga Hudyo. Nagpakain na siya ng 5,000, pero nadidiscern pa rin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na kaya lamang sila nagsisusunod dahil nangabusog. Hindi nila nakikita ang mga tanda ng pagpaparito ng Mesiyas. At kaya sinugang kanyang bugtong na anak dahil nanghihingi ang mga Israel ng Mesiyas. But he came to his own. And he came to because they were looking for a Messiah. He will only came to those who are looking for him. He will only save those who are wanting to be saved. Yun lang talagang nagnanais na maligtas. At nagnanais lang ng Messiah. Doon lang siya nagpunta. He will only heal those who are believing that they are going to be healed. He never pushes himself. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Kaya yung may sakit doon na nakahiga doon sa may silo, sa may ilog, lawa ng silo, ang desire niya talaga gumaling. Kaya ang tinanong ng Panginoon siya, gusto mo bang gumaling? Ang sabi ng may sakit, wala kasing magbuhat sa akin upang ilubog doon sa tubig. Kasi sa mga oras na yon, kapag ginalaw ng anghel yung tubig, kung sino man ang tumalon doon, gagaling. Pero ano ang nagtulak sa Diyos? Bakit sa dinami-daming may sakit doon sa oras na yon, siya lang yung binigyan ng atensyon? Siya lang yung may design na gagaling. At hindi niya alam ang kanyang gagawin, kaya hindi niya kaya yung kanyang sarili. He met the description of God. Kaya alam ng Diyos na hinahanap ng taong ito ang Diyos. Kaya ipinakita sa Panginoong Hesus na kailangan ng taong itong kagalingan. At naririto ang Diyos sa mga oras na ito dahil kailangan nating ng tagapagligtas. Hindi lang po tayo naupo sa mga oras na ito, hindi nag-aaksaya ng panahon, ng oras, naririto tayo dahil ito ang kalooban ng Diyos. At nagdanais tayo sa ating sarili na balang araw ang ating mga pinagpapagalan ay hindi masasayang. Sa dinabi-dabi ng tao sa mundong ito, sabi nga, napakapalad natin, sabi sa sharing kagabi, na bilyong-bilyong tao ang nandito. Isa tayo sa mga nagdi-desire sa Diyos. Now, nagmanifest ang mga gawa ng Diyos sa mga Hudyo. Pero, ang masakit, hindi siya tinanggap. Sabi nga ng Panginoong Yesus, if you do not believe me, believe the works, because the works that I do is from God. This works is testify who He is. At sa mga Samaritano, nung na-meet niya yung babae sa balon, ang ginawa ng ating titingnan, basahin po natin. Nang makita ng mga Samaritano ang mga gawa ng Diyos,
Sabi sa 42, John 4:42, at sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami, hindi dahil sa inyong pananalita, hindi dahil dun sa pananalita ng babae, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. See? They recognize the Messiah. Unless doon sa mga Hudyo, they made the choice already. They reject the Christ. Now, yung moment na nandoon na na magpapakilala na siya sa mga Samaritano, ang kagandahan, nakilala ng mga taga-Samaritano yung Messiah. Ang mga gawa ng Messiah. At sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, God is dealing now to His church. Amen. Kung ano yung sumikat na araw sa silangan, yun din ang lulubog sa kanluran. At ating nalalaman na ang gospel na ito ay nagmula sa silangan, sa east. Ang manifestation ng Panginoong Yesus, kailangan nakikita rin din natin sa mga panahon na ito. Sapagkat nandito na tayo sa mga huling panahon. Kung ano yung sumikat sa silangan, yun din ang sa kanluran. Kung ano yung pinamalas ng Panginoong Yesus nung nandito siya sa lupa, sa silangan, at tayo na sa kanluran, dapat din niyang ipamalas ang kanyang mga gawa. Kung pinatawad niyang isang makasalanan noon, natural sa panahon na ito, patatawarin din niya kung sino man ang tao na hihingi ng tawad. At naniniwala po ako, mga kapatid, ang gawa ng Diyos sa araw na ito ay ihayag lahat ang kanyang mga lihim na misteryo sa panahon na ito upang ihanda ang kanyang iglesia sa nalalapit na pag-agaw. Amen. Hallelujah. At sa pagmamanifest ng mga gawa na ito, hindi sa sa mga hentil, wala naman tayong ginawa. At wala naman dapat tayong gawin. Kasi ginawa na ng Diyos yung provided way, ang kanyang bugtong na anak. Kailangan lang nating sumunod doon sa leading ng kanyang bugtong na anak. At sa mga oras na ito, ang kanyang banal na espiritu ang nangunguna. Amen. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Yesus nung nandito siya, yun ang kailangan nating gawin. Sapagkat ito ang mga gawa ng Diyos. Sabi nga, naparito ako hindi para sundin ang kalooban ng aking Ama at tapusin ang mga gawa ng Diyos. Amen. That's right. Amen. Kaya ang gawa ng Diyos ay tapos na. Nagawa na ng Panginoong Yesus. Ang dapat gawin na lang ng tao, hindi tumagtayo ng mga iglesia, hindi magtayo ng mga kung ano-anong organisasyon, kundi sumunod na lang doon sa Panginoong Hesus. Amen. Dahil ito ang gawa ng Diyos. Ang pagbibigay ng mga ikapo ngayon sa mga naglalaganap ng mga iglesia, hindi ito ang gawa ng Diyos. Kung yun ang gawa ng Diyos, ang pamantayan ng Diyos, tayo yung mga nandito ay ligaw. Subalit, sa patuloy na paghahayag sa atin ng Diyos, nakikita natin kung ano ang mali. Nakikita natin yung the whole plan of God. Yung the blueprint. Sabi nga dyan sa 70th week of Daniel, nung una kong makilala ang mensahe, dati, ang pagkakaalam ko, whole week pa siya. Pero dahil sa pagpapakumbaba ng bawat isa, na patuloy na naghahayag ang Diyos, napagdugtong ito. At hindi tayo nagsayang
mga tinapay na nalabis. Ang sabi nga ng Panginoon nung nagpakain siya ng maraming tao, ipunin niyo lahat ng lumabis. At sa pag-iipon niya ng mga nalabis na tinapay, nakaipon pa sila ng 12 bakol. Ngayon, dito siguro nakita ng Diyos ang ating katapatan. Ang katapatan sa mga biyaya ng Diyos. Na ano man ang tinanggihan ng mga iglesia sa panahon na ito ay kinuha natin. At sa tulong ng Diyos, He reconciled everything to us. At sa plano ng Diyos, gaya ng 70 week of Daniel na yan, sa natural, sa construction, kapag ang foreman mo ay hindi marunong magbasa ng plano, ang tendency nun, magtatayo yan ng hindi nakalagay sa plano. Pero ang dapat gawin ng foreman pag gumawa ng halimbawa ng building pero hindi naayon sa plano, kailangan pag sinabi ng may-ari na gibain, kailangan gibain mo at magtayo ka ng bago. Dahil pag hindi mo ginaba yun at pinilit mo yun sa'yo, hindi ka niya babayaran. Hindi ka makakasingil. Gayon din ang salita ng Diyos. He gave us the whole blueprint na si Apostol Pablo, he is the wise master builder. He laid already the foundation. Amen. At unti-unti binigay sa atin ang planong ito upang isaganap. At alam natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At sa umagang ito mga kapatid, isa lang ang nais kong iwan sa inyo mga kapatid, sa atin mga kapatid, na we must continue to do the work of God. Amen. Which is the Lord Jesus, to manifest Christ today. Praise God. Amen. Ang mundo ngayon ay naglalakad sa kadiliman. Halimbawa, pag pinatay ang ilaw sa lugar na ito, ang tendency natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kung maglakad tayo, maaaring magkabubungguan tayo. Yon ang kinaharap ng sanlibutan sa araw na ito. But Jesus Christ is manifesting now to His church. Amen. Sa mga oras na ito, we are the light of the world. Hindi nyo ba napapansin sa araw-araw nating pamumuhay na tayo ang tinitignan ng sanlibutan? Na kailangan maging ilaw sa kanila. At kapag hindi nag-ilaw ang ito, lalo silang madidiliman. Pero sa biyaya ng Diyos, ito na ang paghatol ng sanlibutan. That light cometh to the world. Pero hindi tinanggap ng sanlibutan ang ilaw. Ang ilaw na ito ay nasa atin. Ang Panginoong Hesus at ang Diyos na nasa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay nasa atin sa mga oras na ito. Let us continue do the work of God, mga kapatid. To manifest Christ today. Amen. At ano man ang ating nagagawa pa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, let us change it. Let us meet God to His word. Amen. This is a complete plan of God, His word. At hindi natin pwedeng sabihin na magmarunong na, alam na natin ang lahat ng nakasulat dito. Lagi lamang tayo magpakumbaba sa kanyang mga banal na salita. Because there is more of it. Amen. Marami pang nakatago dito na kailangan nating malaman. At sa oras na ito, mga kapatid, at ito lamang po ang binigay ng Panginoon. At patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Let us do the work of God, which is manifest Christ today.
Tayo po ngayon ay tumayo mga kapatid at mag puri sa Panginoon.